Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Estong. Nangyari ang kwentong ito taong 1974 sa probinsya ng Capiz. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Ray, at sa ating mga kalakbay. Ako ay napahanga mo sa iyong napaagandang boses bukod kay manlalakbay. Natutuwa naman ako sa pagbibigay mo ng emosyon at boses sa mga tauhan sa kwentong pinapadala rin ng masugid na taga-suporta sa channel ni Manlalakbay. Kaya naman gusto ko rin ibahagi itong aking mismong karanasan at inaasahan ko bibigyan mo rin ito ng buhay gaya ng mga kwento rito. Itago mo na lang ako sa pangalang Estong at ang mga tauhan sa kwentong to ay iniba ko ang kanilang mga pangalan upang protektahan din ang kanilang tunay na pagkatao. Bata pa lang ako noon, kalakbay, ay namulat na ako sa kalupitan ng mundo. Pang-anim naman ako sa aming magkakapatid. Bali 8 kaming lahat. Kaya nahihirapan sila nanay at tatay na buhayin kami sa pang-araw-araw. Kaya naman ang ilan sa amin ay umaalis ng bahay at nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar at sa kung sino-sinong tao na handang tumulong sa amin o magbigay ng trabaho. Bata pa lamang ako noon ay batak na kami sa mga trabaho at labis na kahirapan. Mahirap lang din kasi kami, kaya naman hindi sapat ang kita nila nanay at tatay sa bukid sa araw-araw. 5 na lang kami noong natitira sa bahay at nang magkaroon ng oportunidad na umuwi sa probinsya ng Capiz ang isa sa meron sa buhay na kamag-anak nila nanay, ay sumama na ako sa kanila. Nagpaalam naman ako kay Lolo Ador ng araw na yon. Malapit kami sa isa't isa at isa siyang albularyo sa aming bayan. Dito umiyak naman siya nang nagpaalam na ako sa kanya. Sinabi pa niya na wala na raw matigas na ulo na palagi siyang kinukulit tungkol naman sa mga anting-anting, mutya at mga aswang. Tawang-tawa naman ako noon kay Lolo at niyakap ko ito ng mahigpit. Nang araw na yon ay nabigla naman ako sa ginawa ni Lolo dahil binigyan niya ako ng isang mutya. Ang tawag naman ni Lolo sa mutya na yon ay ang mutya ng kabal. Ayon sa kanya ay may kakayahan daw na protektahan ang taong may hawak dito na hindi tatabla ng bala o kahit anong uri ng patalim dahil ginagawa ng mutya ng kabal na maging makunat ang balat mo. Malugod ko namang tinanggap yon, kalakbay, mula kay Lolo at nagpapasalamat naman ako sa kanya. Kahit na hindi ko naman alam kung papaano yon gamitin. Nang dumating na nga ang araw ng pag-alis ko, ay ayaw pa sana ako ni nanay at tatay na payagan. Pero pinilit ko sila para din sa aking ibang mga kapatid. Kaya naman noong bumalik na si Tita Ella sa syudad, kasama ang asawa niyang si Tito Rapa, ay sumama naman ako. Pagdating sa Maynila ay halos malula naman ako sa mga matataas na gusali at sa kaibahan nito sa probinsya. Dito tinuruan ako ng kasambahin nila tita kung papaano gumamit ng mga kagamitan na wala naman kami sa probinsya. Hirap na hirap ako noon at umiiyak na lang ako tuwing gabi dahil sa sobrang pangungulila at pagod. Pero nilakasan ko lang din ang loob ko para naman maahon sa hirap ang pamilya ko. Akala ko rin noong una ay purong mabait sina Tita Ella at Tito Rapa at ang mga pinsan ko na sina Ignacio at Terio, pero hindi pala. Sila palagi ang umaaway sa akin at inaapi naman ako. Pinapahirapan nila ako sa araw-araw. Kung hindi ko man magawa ang utos sa akin nila tito at tita, ay binubugbog nila ako.
o kaya naman ay kinukulong sa bodega at hindi papakainin sa buong isang araw o mas higit pa. Kaya naman nagpasya ako, kalakbay, na tumakas mula sa bahay nila. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makatakas dahil palaging nasa bahay si Tita Ella at binabantayan ang bawat galaw ko. Taong 1974 ay nakilala ko si Godo. Isang araw nun, habang nagtatapon ako ng basura sa labas, ay may isang lalaki ang tumawag naman sa akin. Sa hinuwa ko ay kasing edad ko lang din siya nun. Pinapalapit niya ako sa kanya. Noong una ay hindi ko siya pinansin at pumasok na lang ako ng bahay. At nagpatuloy na ako sa paggawa ng gawaing bahay. Kinabukasan ay naroon ulit ang lalaking yon at mukhang inaabangan niya ako sa bawat paglabas ko ng bahay. Oy, katulong ka ba dyan sa bahay nila Tita Ella? Oo. Bakit? Anong kailangan mo? Nabalitaan ko na palagi kang binubugbog. Bakit ka pa nagtitiis dyan? Kung lumipat ka na lang kaya sa amin. Napatigil naman ako sa aking ginagawa nang marinig ko ang sinabi niya. Tiningnan ko siya na nasa gilid ng kalsada, nakaupo. Tumingin muna ako sa loob ng bahay ni Tita Ella. Nang masiguro ko na walang makakakita sa akin ay lumapit naman ako sa lalaking yon. Dito ay nagpakilala siyang si Godo at nagpakilala rin ako sa kanya bilang si Estong. Naghahanap din kasi kami ng makakasama ko rito sa bahay kapag naalis sila ni Papa. Naisip ko na ikaw na lang at sigurado ako na masipag ka at magkakasundo tayong dalawa. Sigurado ka ba, Godo? Hindi ba magagalit ang mga magulang mo kapag papasok na lang ako bilang kasambahay nyo kahit hindi nyo ko kilala? Oo naman. Mabait naman sila Mama at Papa. Hindi sila katulad nila Tita Ella at Tito Rapa. Yang mga pasamo ba ay sila ang may gawa? Oo. Sinasaktan nila ako kapag nagkamali ako o kaya hindi ko magawa ang iniuutos nila. Kung ganon, totoo nga ang chismis na malupit talaga sila. Kaya walang nagtatagal na kasambahay. Sumama ka na sa akin ngayon, Estong. Huwag ka na magpaalam sa kanila. Panigurado na hindi ka nila papayagan. Nang mga oras na yun, kalakbay, ay nagdadalawang isip pa ako noon kung sasama naman ako kay Godo at kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Subalit mas nanaig ang kagustuhan ko na makawala mula kina Tita Ella upang hindi na ako magutom at mabugbog ulit. Kaya ng mga sandaling yon ay sumama na ako kay Godo. Iniwan ko ang aking ginagawa. Sinabi ko naman sa kanya na kailangan kong kunin ang mga damit ko pero hindi na ito pumayag. Ako na ang bahala sa'yo. Marami akong mga lumang damit. Tara na. Hindi na ako nakaangal pa nang hilahin niya ako papalayo sa bahay ni na Tita Ella. Tumakbo na kami ng mabilis hanggang sa makarating kami sa isang eskinita. Bumagal naman ang takbo namin at napaupo kami sa may gilid. Habol namin ang sariling hininga. Makaraan ang ilang sandali ay tumawa naman kaming dalawa habang umiiling-iling. Dito tumayong muli si Godo at nagsimula ng maglakad. Sumunod naman ako sa kanyang likuran pero bumagal ang lakad niya at dito inakbayan ako. Simula sa araw na ito, Estong, magkaibigan na tayong dalawa ha. Ayos lang ba sa'yo? Sigurado ka bang makikipagkaibigan ka sa tulad ko, Godo? Oo naman. Sigurado na ako sa bagay na yan. Nararamdaman ko na ikaw ang klase na maging kaibigan na handang gawin ang lahat para sa kanyang kaibigan. O sige, sabi mo yan ha. Hindi na ako tatanggi. At isa pa, gusto ko rin magkaroon ng isang kaibigan na handa akong suportahan sa lahat ng bagay. Ayun naman pala eh. Kaya simula sa araw na ito, Estong, magkaibigan na tayo.
Dito ay tumango naman ako kay Gudo at inakbayan din siya pabalik. Sinama nga niya ako sa kanilang bahay at pinakilala sa isang kasambahay nila roon na si Manang Leti. Mabait naman itong si Manang Leti noong batiin niya ako at pinaghandaan ng silid na aking matutulugan. Nagsimula na rin akong tumulong sa kanya noon sa gawaing bahay. Kinukulit pa ako ni Gudo na saka ko na lang yun gawin pagkatapos naming maglaro. Pero tumanggi naman ako. Naunawaan naman niya kaya hindi na siya muna kumulit pa. Pagdating ng hapon ay dito dumating na ang mga magulang niya. Kinabahan pa ako nung una, lalo pa at nalaman ko na isang sundalo ang tatay ni Gudo at isa namang guro ang kanyang ina. Ngunit ang espekulasyon kong yon ay mali pala. Pawang purong mababait ang mga magulang ni Gudo at wala naman akong masabi sa kanila. Tinanggap nila ako ng buo at parang isang kapamilya na tulad kay Manang Leti. Kung ano ang kanilang pagkain ay ganun din ang pagkain namin ni Manang Leti. Sumasabay pa kami sa pagkain sa kanila tuwing hapunan. Malaki rin silang magpasahod sa amin ni Manang Leti, kaya masasabi ko na maswerte talaga ako nung umalis ako sa bahay nila Tita Ella. Isang gabi noon kalakbay, nang tapos na ang lahat ng trabaho ko, ay naisip ko nang tingnan ang mutya na bigay sa akin ni Lolo Ador. Hindi ko yon palaging suot at nasa tokador lang ng aking kwarto. Kinuha ko yon, saka tiningnan. Kulay lupa ito at wala namang kakaiba kong nakikita sa bato. Ang naalala ko lang sa mga kwento ni Lolo ay ang pagdarasal sa mutya para lumakas ito. Ang problema ko noon ay hindi ko alam kung anong dasal ang dapat mong idasal para sa mutya nang gumana ito. Dito napabuntong hininga naman ako saka isinuot ang mutya sa aking leeg para naman gawing kwintas. Ipinasailalim ko ito sa aking suot na damit para hindi mapansin ng kung sino o hindi agad makita. Lolo Ador, sana nasa mabuti kayong kalagayan kasama si nanay at tatay. Sana nasa mabuti rin kalagayan ang mga kapatid ko. Diyos ko, ikaw na lang ang bahala sa kanila. Huwag niyo sana silang pabayaan at palagi niyo silang bantayan. Dito hinawakan ko ang mutya ng kabal, saka iyon hinimas. Tahimik naman akong nagdasal sa aking isip. Nagdasal lang ako na sana bigyan niya ako ng lakas at protektahan sa mga masasamang nilalang o kaya naman sa tao. Kinaumagahan ay linggo nun kalakbay. Nagyaya naman ang mga magulang ni Gudo na magsisimba kami. Sumama naman ako sa kanila at maging itong si Manang Leti. Naging masaya ang pagpunta namin sa may simbahan. Kumain din kami sa labas at nabusog naman ako. Pagkatapos nun ay umuwi na rin kami ng bahay. Pagsapit ng hapon ay dinalhan ko ng merienda ang mga magulang ni Gudo sa may balkonahin nila. Kasalukuyan silang nagbabasa nun ng dyaryo. Nilapag ko naman ang juice at pandesal sa ibabaw ng lamesa. Dito nagpasalamat naman sila sa akin. Sumunod naman sa akin si Gudo sa balkonahe at tinawag ang kanyang mga magulang. Niyaya niya akong magbasketball muna sa kanilang bakuran. Ayaw ko pa sana noon una, pero pinilit niya ako at pinayagan naman kami ng mga magulang niya. Kaya naman ay pumayag na rin ako. Nang sa bakuran na kami naglalaro, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng isang putok ng baril. Napatingin naman ako sa tarangkahan ng bahay nila. Dito nakita ko ang 4 na
armadong kalalakihan at pinaulanan nang bala kaming dalawa ni Gudo. Mabilis naman akong kumilos at hinila si Gudo at sinalo ang bala na pinaulan sa amin. Dumapa kami sa lupa at agad ko siyang hinila sa isang mayabong na halaman para magtago roon at hindi kami matamaan. Narinig ko namang sumigaw sa taas ang mga magulang ni Gudo. Tanaw naming dalawa ni Gudo ang pagbaril din, pabalik ng tatay niya sa mga kalaban. Pero nakatago pa rin kaming dalawa ni Gudo sa may halaman. Pagbilang ko ng 3, pumasok tayo sa loob, Gudo. Mas ligtas tayo kapag naroon tayo sa loob ng bahay nyo. Pero tinamaan ka ng bala kanina, Estong. Papaanong nabuhay ka pa ngayon? Kailangan kang dalhin sa ospital. Wala yan, kaya ko pa. Tara na at pumasok na tayo sa loob. Tumayo naman ako mula sa pagkakaupo ko sa lupa at hinila ko si Gudo papasok sa loob ng bahay. Hindi na ako nagbilang pa hanggang 3 para wala nang mangyari sa aming masama. Ginawa kong panangga ang katawan ko sa bala para hindi matamaan si Gudo. Sa mga oras na yun ay ramdam ko ang kakaibang lakas na nagmumula sa aking katawan. Ramdam ko lamang ang pagtalsik ng mga bala na tumatama sa aking balat at hindi ako nito tinatablan. Alam ko na gumana na ang mutya na bigay sa akin ni Lolo. Pagkarating naman namin sa loob ng bahay ay agad namang sinara ang pinto. Pumunta naman si Gudo sa kanyang nanay na umiiyak na sa kanilang sala. Sinigurado ko sa mga oras na yun na nakasara ang lahat ng bintana maging ang pinto sa buong bahay nila. Sinabihan ko rin sila Malang Leti at si Gudo at ang kanyang nanay na dumapa. Lamang sila sa may sahig hanggang sa hindi pa nasisigurado na ligtas sa labas at hindi pa nahuhuli ang mga armadong lalaki. Sinunod naman nila akong 3. Tumungo naman ako sa balkonahe kung nasaan ang ama ni Gudo. Nagtatago siya noon sa pader at may tinatawagan siya sa kanyang telepono. Nagkubli naman ako sa isang haligay ng kanilang bahay at dito tiningnan ang mga armadong kalalakihan sa labas. Naroon pa ang mga ito at hindi umaalis. Tinitingnan nila ang bahay. Hindi naman ako nagpakita sa kanila at dito nagtago ako. Gumapang ako papunta sa tatay ni Gudo at sinabi sa kanya na naroon pa ang 4 na lalaki. Tinapik niya naman ako sa aking balikat at hinila ko pabalik sa may sala ng kanilang bahay. Huwag na raw kaming mag-alala at siya na ang bahala sa lahat. Tumawag na rin daw siya sa kanyang mga kasama para tulungan kami. Kaya naman makaraan ng ilang sandali ay dito dumating na ang mga pulis at mga sundalo. Tiningnan nila ang buong paligid ng bahay. Binigyan ko ng tubig si Gudo at ang kanyang ina habang hinihintay naming matapos ang investigasyon sa pangyayari. Dito lumapit naman sa akin itong si Gudo at hinila niya ako papunta sa kanyang kwarto. Kumusta ka, Estong? Bakit hindi ka tinablan ng bala kanina, ha? Kitang-kita ng 2 mata ko na tumalsik lang ang mga bala sa balat mo. May kapangyarihan ka ba? Hindi ko rin alam, Gudo. Saka baka kapag sinabi ko sa'yo hindi ka rin maniwala. Taga-syudad ka at alam ko na wala ka pang naririnig tungkol sa mga mutya o anting-anting. Sa probinsya lamang namin ito nagmula, kaya naniniwala kami rito. Pero hindi ko alam sa'yo. Sabihin mo sa akin, gusto kong malaman nang hindi naman ako maguluhan. Magkaibigan tayong 2, hindi ba? Napakamot na lamang ako sa aking ulo ng mga sandaling yon. Wala na rin akong nagawa kundi ang sabihin sa kanya ang tungkol sa mutya na aking taglay. Noong una
ay ayaw maniwala sa akin ni Gudo. Pero kalaunan ay naniwala rin siya nang makita raw talaga niya ang pagtalsik ng bala sa aming katawan. Hindi naman siya makapaniwala na may posibilidad daw na mangyari ang mga nababasa lamang niya sa dyaryo at mga comics. Pambira, Stong. Isa ka na pala ngayong superhero. Ganyan na ganyan ang mga nababasa ko sa comics at dyaryo. Pwede kong iligtas sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sabi ko na nga ba ang swerte ko noong maging kaibigan kita. Oo, Gudo, masaya na may ganitong klaseng kakayahan. Pero hindi naman maiwasan ang kapahamakan sa pamilya ko at maging sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung ano ang kapalit nito. Basta ang isipin mo na lang, Stong. Palagi kang gumawa ng tama. Kayang-kaya mo yung mga kalaban na yan. Natawa na lamang ako sa sinabing yon ni Gudo. Nangako naman kami sa isa't isa na walang ibang makakaalam tungkol sa mutya ko, kundi kami lamang na dalawa. Nangako rin siya na hindi niya ipagkakalat sa kanyang mga magulang at mga kaklase niya ang tungkol sa akin. Makaraan ang ilang araw ay nahuli nga ang 4 na lalaking nagpaulan ng putok ng bala sa amin. Dito nakahinga naman kami ng maluwag ng mga magulang ni Gudo. Malapit na rin ang bakasyon ni Gudo sa eskwelahan, kaya nagpaplano na siya at ang kanyang pamilya kung saan magbabakasyon. Abala naman ako noon sa paglilinis ng sahig ng kanilang bahay nang lumapit sa akin itong si Gudo. Nakangiti siya ng malapad at tiningnan ako. Magbabakasyon tayo sa lugar mo, Stong. Sa Capiz, di ba? Napatayo naman ako sa sinabi niyang yon at nagtataka na tumingin sa kanya. Bakit sa amin, Gudo? Ang layo ng Capiz. Saka probinsya yon, baka hindi ka sanay sa bahay namin at mga tanawin doon. Hindi yan. Sigurado ako na magugustuhan ko roon. Isa pa ay ilang taong ka na rin hindi nakakauwi sa inyo. Kaya isa na to sa pagkakataon na makita mo muli ang mga pamilya mo. Maghahanap naman sila mama at papa ng matutuluyan sa bayan ninyo at ganoon din ako. Sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot sa mga kwento-kwento na may mga aswang doon? Ano ka ba, Stong? Totoo man yon o hindi. Alam ko naman na hindi mo ko hahayaan na may mangyari sa aking masama. Hindi ba? Alam ko na poprotektahan mo ako. Napailing na lamang ako sa rason ni Gudo. Pinilit pa niya ako ng ilang beses hanggang sa pumayag na din ako. Bus naman ang sinakyan namin pauwi, papuntang probinsya. Dito magkatabi kami ni Gudo at kitang-kita ko sa mga mata niya ang saya at pagkasabik na makarating na kami sa Capiz. Ang kanyang mga magulang naman ay panay ang tingin sa labas ng bus dahil sa magagandang tanawin. Si Manang Leti naman ay tulog na tulog sa biyahe. Pagkarating namin sa bayan ng Capiz ay agad naman akong naghanap ng tricycle na maghahatid sa mga magulang ni Gudo at kay Manang Leti sa tutuluyan nila sa bayan pansamantala. Samantala, kaming dalawa ni Gudo ay sasakayan naman ng tricycle patungo sa amin. Mabuti na lamang at natatandaan pa ako ng driver at hinatid niya kami ni Gudo sa aming bahay. Pagkababa naman namin ng tricycle ay sumalubong sa akin ang sira-sira na bahay. Nahiya naman akong lumingon kay Gudo at dito humingi ng dispensa. Pero tinawanan niya lang ako at wala raw yun sa kanya. Tumungo na ako sa pinto at kumatok ng ilang beses. Sumalubong naman sa akin itong si Nanay. Gulat na gulat ito nang makita ako. Agad niya naman akong niyakap. Tinawag niya ang aking mga kapatid at maging si Tatay. Dito nagyakapan kaming lahat at nagkaiyakan. Pinakilala ko sa kanila si Gudo at tuwang-tuwa naman sila sa aking kaibigan. Pinapasok nila kami sa loob at pinakain ng tanghalian.
Binigay ko rin kay nanay at tatay ang naipon kong pera sa pagtatrabaho kay Lagudo. Tuwang-tuwa naman silang dalawa. Tinanong ko naman si nanay kung nasaan itong si Lolo Ador at sinabi nila na nasa bahay ito. Nagpaalam ako sa kanila para puntahan si Lolo Ador. Isinama ko na rin itong si Gudo. Ang babait din pala ng pamilya mo, Estong. Kahit na ganito kayo ay masaya pa rin at patuloy sa buhay. Oo naman. Hindi naman kasi kailangan na sumuko. Kinakailangan naming lumaban sa araw-araw para mabuhay. Naku, kung makikilala mo si Lolo, mas matutuwa ka sa kanya. Marami yung pangaral sa buhay at marami ka ring matututunan sa kanya. Talaga? Sabi mo yan ha? Hindi na tuloy ako makapaghintay na makilala ang lolo mo. Tumawa na lamang ako sa sinabi na yon ni Gudo. Noong natanaw ko na ang bahay ni Lolo Ador, ay tinakbo na namin yon ni Gudo. Pagdating sa bakuran ay agad kong tinawag si Lolo. Makaraan pa ang ilang sandali, ay lumabas naman siya mula sa likuran ng kanilang bahay. May daladala siyang manok. Nabitawan niya iyon nang makita naman ako. Pambihira kang bata ka, Estong. Ang laki mo na. Hindi tuloy kita nakilala ng lubusan. Lolo naman, ikaw bakit tila pumayat ka ng kaunti? Saka ang dami na ng puti ang buhok mo. Abay siyempre tumatanda na ako kaya ganoon. Teka, sino ba tong kasama mo at pagkalusog-lusog naman? Hindi sana siya mausog ng mga engkanto, maligno at mga aswang. Lolo, kaibigan ko po si Gudo. Sila po ang tumulong sa akin noong tumakas po ako kay Tita Ella. Mabilis naman na nagkamayan sina Lolo Ador at Gudo. Naging magkasundo agad silang dalawa. Tuwang-tuwa naman ako sa kanila. Niyaya kami ni Lolo sa loob ng bahay. Doon ay sinabi namin ni Gudo ang lahat ng mga nangyari sa akin sa may syudad. Nabanggit ko rin sa kanya ang tungkol sa mutya ng kabal at kung papaano ito nakita ni Gudo. Tuwang-tuwa naman si Lolo dahil akala raw niya ay hindi nagagana ang mutya nang ibigay niya ito sa akin. Sinabi niya na marahil daw ay nakitaan ako ng mutya ng busilak na puso kung kaya't tinulungan ako nito at tinuring na bagong tagapangalaga. Kaya apo, gamitin mo palagi sa tama ang kakayahan ng mutya. Tumulong ka sa mga tao na nangangailangan. Huwag na huwag mo tong gagamitin sa kahit na anong kasamaan. Oo naman, Polo. Palagi kong baon ang mga pangaral mo sa akin. Kaya lahat ng yun ay susundin ko. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganoon. At protektahan mo palagi itong kaibigan mo. Masyado siyang masilaw sa mata ng mga aswang dito sa ating baryo. Napakalusog niya at baka mamaya ay atakihin na kayo ng mga aswang. Mabuti pa at dito na muna kayo sa akin nang maprotektahan ko kayo. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? Tiningnan ko naman si Gudo at kita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at sinabi ko na huwag siyang mag-alala dahil po protektahan namin siya ni Lolo. Kaya naman ang hapon na yon ay iniwan ko na muna siya kay Lolo at ako na ang kumuha ng gamit naming dalawa. Nagpaalam naman ako kay nanay at tatay at sinabi ang sitwasyon ng aking kaibigan. Naunawaan naman ni nanay at tatay ang ibig kong sabihin kung kaya ay pumayag naman silang dalawa sa akin. Pinaiingat nila akong dalawa bago ko muling bumalik sa bahay ni Lolo. Naabutan ko silang dalawa na nagluluto ng hapunan. Nagkukwento na naman si Lolo sa kanyang karanasan noong kabataan at kung papaano siya naging isang albularyo. Ang dami kong aral na natutunan sa lolo mo, Estong. Tuwang-tuwa rin ako sa mga kwento niya. Sabi ko naman sa iyo talagang maaaliw ka kapag si Lolo ang kasama mo.
Oo nga pala, binigyan niya ako ng anting-anting kanina. Proteksyon daw ito sa mga masasamang nilalang at mga aswang. Kapag suot ko raw ito, ay hindi nila ako sasaktan o lalapitan. Tinawag niya itong agsam. Oo, narinig kong naikwento na yan sa akin ni Lolo dati. Pakaingatan mo yan sapagkat ililigtas ka niyan mula sa mga masasama. Itataboy niya ng mga engkanto at mga aswang. Dasalan mo palagi nang sa ganun ay mas lalo pa siyang lumakas. Tumango naman si Gudo sa aking sinabi. Tuwang-tuwa siya at naging malapit na kay Lolo Ador. Habang kumakain kami ay hindi namin maiwasan ang magtawanan at magkwentuhan sa bawat isa. Subalit natahimik kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na pagbagsak ng kung anong malaking bagay sa aming bubong. Naramdaman ko naman ang pag-init ng aking mutya. Dito napatingin ako kay Gudo nang hawakan niya ang kanyang anting-anting. Sinabi sa amin ni Lolo na kapag uminit daw ang tanga naming mutya ay malapit daw ang mga kalaban. At yun daw ay ang mga aswang. Dito tumayo naman si Lolo Ador at kumuha siya ng asin, bawang saka kalamansi. Ako naman ay kumuha ng itak sa kapunyal. Binigay ko ang punyal kay Gudo. Tinanong ko siya kung kaya niyang gamitin yon. Tumango naman siya. Ang dinala ko naman ay itak. Si Lolo Ador ang kinuha niya ay ang buntot ng pagi. Dito lang kayo sa loob. Huwag kayong lalabas. Ako muna ang harap sa mga bisita natin. Pero baka kung ano po ang gawin nila sa Lo, sasama po ako. Huwag kang mag-alala sa akin, Estong Apo. Kaya ko ang sarili ko. Yang kaibigan mo ang bantayan mo. Huwag mong iaalis ang paningin mo sa kanya. At baka malingat ka makaatake ang aswang. Mayroong aswang na hindi tinatablan ng anting-anting ng agsam. Sige Polo, ako na po ang bahala sa kaibigan ko. Mag-ingat ka po. Dito lumabas na ng bahay si Lolo Ador at agad ko namang sinara ang pinto. Tumungo naman ako sa kinaroroonan ni Gudo at maging siya ay aligaga na rin sa kanyang kinatatayuan. Ilang beses siyang humingi sa akin ng tawad kung hindi lang daw siya sumama sa akin na magbakasyon sa Capiz ay hindi malalagay sa panganib ang buhay naming lahat. Sinagot ko naman siya na hindi niya kasalanan kung may masasamang aswang sa baryo namin. At sinabi ko rin na wala siyang intensyon na masama kung bakit siya sumama sa akin. Nanatili kaming dalawa sa loob ng bahay. Pinapakinggan namin kung ano na ang nangyayari sa labas. Wala kaming marinig na ingay, ngunit may naririnig naman akong mga mumunting boses na parabang nag-uusap. Dito narinig ko ang boses ni Lolo na pinapaalis niya ang mga aswang. Binigyan niya ang mga ito ng babala. Ngunit narinig ko na pinagtatawanan lamang siya ng mga ito. Dito dahan-dahan naman akong lumapit sa dingding at sumilip sa maliit na butas. Nakita ko ang halos nasa 10 kalalakihan na kaharap noon ni Lolo. May mga mapupulang mata ang mga ito at matutulis na ngipin. Nanlilisik din ang mga mata at anumang oras ay nakahanda silang sumalakay kay Lolo Ador. Tiningnan ko naman si Gudo at pinatahimik ko siya. Rinig na rinig ko ang kanilang gustong mangyari. Nakilala ko naman ang kumakausap kay Lolo Ador. Si Simon, ang payat na aswang. Pero siya ang pinuno ng mga ito. Narinig ko na ang tungkol kay Simon sa mga kwento ni Lolo Ador. Huwag mo namang ipagkait ang magandang karne na nasa loob ng bahay mo, Ador. Alam namin na nasa loob lamang siya at nagtatago. Ibigay mo na sa amin ang panauhin mo. Kung ayaw mo na magkagulo rito sa baryo na pinoprotektahan mo,
Huwag mo akong sukatin, Simon. Alam ko na mga halang ang sikmura nyo. Huwag niyong gagalawin ang bisita ko dahil ako ang makakabangga ninyo. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa inyo sa mga sandaling ito. Natahimik naman itong si Simon at nanatiling nakatitig kay Lolo. Tinapik siya ng isa niyang kasama sa kanyang balikat. Makaraan ang ilang sandali na pananatili nila ay umalis na rin silang lahat. Pumasok naman si Lolo Ador sa loob ng bahay at sinara ng mabuti ang pinto. Tumayo naman ako at hinarap siya. Sumunod naman sa aking likuran itong si Gudo. Hinintay naming magsalita si Lolo. Akala ko ay ayos na ang lahat. Pero bigla na lang akong kinabahan nang marinig ko ang mga sinabi ni Lolo Ador. Maganda kayong dalawa. Hindi aalis ang mga yon. Sigurado ako na babalik si Simon at ang mga kasama niya para makuha si Gudo. Paano po yan, Lo? Paano po natin poprotektahan si Gudo? Sa ngayon ay magdasal lang tayo hanggang sa muli nilang pagpapakita sa atin. Magdasal lang tayo para mas lalong lumakas sa mga mutya at ang ating mga anting-anting. Ito lamang ang laban natin sa kanya. Pasensya na po kayo at nadamay kayo dahil sa akin. Nagdala pa ako ng problema sa inyo. Pasensya na talaga. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, iyo. Wala kang kasalanan. Huwag kang mag-alala at matatapos din ang lahat. Lumuhod naman kaming tatlo sa harap ng altar at sumabay kami sa bawat salita na binibigkas ni Lolo Ador. Naramdaman namin ang pag-init ng aming mutya. Mukhang naglalabas ito ng enerhiya. Ang enerhiyang yon ay dumadaloy naman sa aming katawan. Tumigil sa pagdarasal itong si Lolo Ador at tinawag niya kaming dalawa ni Gudo. Pinaupo niya kami sa may sala at sinabihan na huwag kami maging kampante. Pinanatili niya ring handa kaming dalawa. Hawak ko pa rin ang aking itak sa mga sandaling yon. Ilang sandali pa, ang tahimik na paligid kanina ay napalitan ng mga huni ng ibon. Tumayo naman dito si Lolo Ador at saka naman siya tumungo sa may kusina. Tinawag niya kaming dalawa ni Gudo. Gumawa ng apoy si Lolo Ador at dito nagsimula siyang magsunog ng goma. Nagdasal kaming dalawa ni Gudo. Nilakasan namin ang aming boses. Umingay rin ang mga aswang sa labas. Ramdam namin na nakapalibot na sila sa buong bahay ni Lolo. Meron din sa mga bubungan at pinipilit na buklatin ang bubungan ng bahay ni Lolo. Huwag kayong matakot na dalawa. Matatalo natin sila kapag nagtulungan tayo. Lakasan nyo ang loob ninyong dalawa. Pero paano, Polo? Kung magpumilit silang pumasok sa bahay, ano pong gagawin natin? Oo nga po, Lolo Ador. Baka kung manatili lang tayo rito sa loob, mas lalo lang din tayo mapahamak. Basta maghintay kayong dalawa. Sinusubukan ko lang ang kakayahan nilang 10. Naghahanap ako ng paraan kung paano natin sila matatalo. Hindi na kami kumontra pa ni Gudo sa sinabing yon ni Lolo. Nagsunog lamang kami ng goma hanggang sa bumaho yon ng bumaho. Galit na galit ang mga aswang sa labas. Kinakalimot na nila ang dingding at panay ang libot nila sa labas. Mabuti na lamang at matibay ang pagkakagawa sa bahay ni Lolo, kung kaya hindi ito basta-basta nakakalas. Makaraan ang ilang sandali ay tinawag kami ni Lolo patungong sala. Sinabihan niya kaming makinig kaming mabuti at wag daw kaming lilingat. May kakayahan daw na maglimot ang mga aswang, kaya kinakailangan naming tapangan ang aming loob. Tinapik ko naman sa balikat si Gudo at tumango naman siya sa akin.
Nagulat na lamang kami nang buksan ng isang aswang ang pinto ng kusina namin. Dito napamura si Lolo. Pinapunta niya kami sa kanyang likuran nang sunod-sunod na pumasok ang mga aswang sa bahay. Ako naman ay unti-unting tumungo sa pinto para handang buksan yon. Oras na sabihin dito ni Lolo. Nagkamali kayo ng kinalaban, Simon. Uubusin ko kayong lahat ngayong gabi. Kung makakaya mo kaming lahat, Ador. 10 kami, 3 lang kayo. At anong magagawa ng 2 yan wala naman niyang kakayahan na lumaban sa amin. Yun ang akala mo, Simon. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Dito mabilis na tumakbo ang mga kasama ni Simon. Sumigaw naman si Lolo sa aming 2 ni Gudo. Agad kong binuksan ang pinto sa may sala at lumabas kaming 2. Sumunod naman si Lolo Ador sa amin. Tumungo kami sa patag na bakuran ni Lolo. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makitang napapalibutan kami ng mga aswang. Binilang ko silang lahat at nasa 12 sila. Tuwang-tuwa sila nang makita nila na napapalibutan nila kami at wala nang magagawa at malalabasan pa. Dito humigpit naman ang hawak ko sa aking itak. Naramdaman ko rin si Gudo na inihahanda niya rin ang kanyang punyal na gamit. Tiningnan kami ni Lolo Ador. Sinabihan niya kaming 2 na mag-iingat at wag na wag maghihiwalay. Pagkatapos nun ay sinunggaban pa niya ang 2 aswang na sumalubong sa kanya. Ang 4 na aswang nakaharap namin ni Gudo ay nanatiling nakatitig lamang sa amin. Kahit ano ang gawin nila ay hindi sila makalapit sa amin. Nilingon ko itong si Gudo at napatingin naman ako sa kanyang anting-anting. Sinabihan ko naman siyang itago iyon sa ilalim ng kanyang damit para hindi makita ng mga aswang. Dahil sa anting-anting na agsam ay hindi kami magalaw ng mga ito o kaya ay hindi nila kami masasaktan. Napatawa naman kaming 2 ni Gudo. Mabilis kaming lumapit na 2 sa 4 na aswang at sinipa namin sila at sinuntok. Hindi namin magawang pumatay dahil hindi makayanan ng konsensya namin kapag gagawin yon. Ang utos lamang sa amin ni Lolo ay suntok lang at sipa o kaya ay sugatan namin kung kinakailangan, pero hindi namin dapat patayin ang mga ito. Pinagpapalo namin sila ni Gudo sa likuran hanggang sa mawalan ang 4 ng malay. Hinarap naman kami ng 4 pa. Sinubukan akong kalmutin ng isang aswang pero nabali lamang ang mga kuko nito. Nanlalaki naman ang mga mata nitong tumingin sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Saka ko iyon binali. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas dahil sa sobrang sakit. At dito ay sinipa ko siya sa kanyang tuhod. Lintik kayo. Papatayin niyo pa talaga ang kaibigan ko ngayong gabi, ha? Wes, harapin ninyo ang parusa sa inyo ni Lolo Ador mamaya. Nagkamali kayo ng binangga. Pinakiusapan na kayo, pero mas pinili niyo na makuha ang kaibigan ko. Galit na galit ko itong hinampas sa kanyang noo, dahilan para mawalan siya ng malay. Nilingon ko si Gudo at naroon din siya at pinaghahampas ang isang aswang na takot na lumapit sa kanya. Nang mawalan ito ng malay ay hinila namin sa isang lugar ang 6. Tiningnan namin si Lolo at nakikipaglaban pa rin siya kay Simon. Tumutulong din kay Simon ang 5 pa niyang kasama. Pinagtulungan nila si Lolo Ador. Nakalmot sa braso si Lolo, dahilan para lumayo siya sa mga ito.
Tumakbo naman agad kaming dalawa ni Gudo sa kinaroroonan ni Lolo at dinaluhan namin siya. Sinubukan nila Simon na lumapit sa amin pero hindi sila makalapit kay Gudo at Lolo. Diyan ka lang, Gudo. Huwag mong bibitawan si Lolo. Ako na ang bahala sa mga ito. Oh sige, pero mag-iingat ka, Estong. Tumango naman ako sa kanya. Saka naman ako napangiti. Pagkatapos nun ay bumaling ako kay Simon at sa lima niyang mga kasama. Nanlilisik ang kanilang mga mata na nakatitig sa akin. Bata, huwag ka nang mangialam sa gulo na ito. Ibigay mo na sa akin ang mataba mong kaibigan. Nang sa ganon, aalis na kami ng payapa at walang mangyayaring masama sa inyo ng lolo mo. Diyan ka nagkakamali, Simon. Hindi ko ibibigay sa inyo ang kaibigan ko. Hindi ko hayaan na gawin ninyo siyang hapunan. Kayong mga aswang, mga pahamak kayo sa buhay ng mga tao. Kung ganon, wala na dapat tayong pag-usapan. Pareho kayo ng lolo nyo na hindi mapakiusapan. Nagugutom kami dahil sa kanya. Sinabi niya sa amin na dadalhan niya kami ng sariwang karne kada buwan. Huwag lang kami mag-aasik ng lagim sa buong baryo. Sumunod naman kami sa kanya dahil may tiwala kami na susunod siya sa usapan. Pero anong nangyari? Hindi na niya tinupad ang pangako niyang yon. Buwan-buwang kami naghihintay sa kanya at paulit-ulit niya rin kaming pinangakuan. Pero wala. Dapat lang naman sa inyo yon nang matuto kayo. At alam ko na may rason si Lolo kung bakit niya yung ginawa. Kahit na hindi niya pa rin ginawa ang pangako niya sa amin. Kaya kami ay nagagalit at humihingi na sa kanya ngayon ng pagkain. Pero hindi niya pa rin maibigay. Kaya kayo na lang ang gagawin naming hapunan. Dito mabilis na sumugod ang lima niyang mga kasama at sinalaki naman ako. Pinagkakalmot nila ako pero hindi nila ako masugatan. Gulat na gulat silang lahat, kasama na itong si Simon. Napagtanto nila na may tangan akong mutya. Salakayin niyo sila! Ngumisi naman ako dahil sa aking narinig mula kay Simon. Kahit ano ang gawin nila, ay hindi nila basta-basta maukuha ang mutya sa aking leeg. Muli silang sumugod sa akin. Sabay-sabay sila at pinagtulungan ako. Pero hindi ko hinayaan na sila ang mananalo. Hindi ko hinayaan na mapapatay nila ako ng mga sandali na yon. Mabilis kong pinaikot-ikot ang itak na aking hawak. Natamaan ko naman ang isa sa kanyang balikat, kaya napatigil ang iba at napatingin sa kasama. Kinuha ko naman ang pagkakataon na yon para sipain sila at suntukin sa muka. Pero bigla na lamang akong sinuntok ni Simon sa aking pisngi at sinipa sa aking sikmura. Dito napasadsad ako sa lupa, pero hindi ko naramdaman ang epekto ng kanyang suntok. Malakas lang yon at nagagawa akong paliparin. Tumayo naman ako at pinagpag ang aking suot na pantalon. Dito nilingon ko si Gudo at kanina pa pala siya sigaw ng sigaw at pinag-iingat ako. Ayos lang ako, Gudo. Huwag kang mag-alala sa akin. Diyan ka lang at bantayan mo si Lolo. Bumaling naman ako kay Simon at sa apat pa niyang kasama. Nawalan na ng malay ang aswang na natamaan ko ng itak kanina. Sabay-sabay ulit na sumugod sa akin ang apat na aswang. Ang isa naman ay lumipad sa ere at ang isa naman ay nilundagan ako. Dinaganan naman ako ng isa. Hinawakan ako ng dalawang aswang sa aking magkabilaang kamay. Sinubukan nilang kunin ang mutya sa aking leeg pero sa bawat paghawak nila ay may lakas na tumutulak sa kanila. Malakas iyon na hindi nila makayanan.
Iyon ang dahilan kung bakit nakawala ako sa kanila. Pinulot ko naman ang aking itak at agad na hinambalos iyon sa isang aswang na malapit sa akin. Natumba naman ito at 3 na lamang ang natira at itong si Simon. Galit na galit si Simon at siya na mismo ang sumugod sa akin. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para masugatan ako pero wala pa ring nangyari. Sinipa ko siya sa kanyang sikmura at sinuntok sa kanyang muka. Pinagsisipa ko rin ang 3 niyang mga kasama at pinakawalan sila ng suntok. Sa mga sandaling yon, alam ko na ang lakas na nanggagaling sa mutya ng aking suot. Napatumba ko ang 3 at nawalan sila ng malay. Si Simon na lang ang natitira pero hindi pa rin siya sumusuko ng sandaling yon. Sumugod ulit siya sa akin at hinampas niya ako ng isang putol na kahoy. Pero ng mga sandaling yon, hindi man lang ako naapektuhan nun. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at malakas ko siyang sinipa sa kanyang tiyan. Napatuwal naman dito si Simon at nanlalaki ang mga matang nakatitig sa akin. Binitawan ko siya at sinuntok ko siya ng paulit-ulit sa kanyang mukha. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi pa siya nawawala ng malay. Noong puno na ng bugbog ang mukha ni Simon, ay hinang-hina siyang gumalaw. Papikit-pikit siya na nakatitig sa akin. Sumuka na rin siya ng dugo noong tumayo ako. Habol ko naman ang aking hininga habang pinagpapawisan ng malagkit. Dito gumalaw pa ng bahagya itong si Simon at mukhang pinakikilos niya ang kanyang sarili. Pinilit niyang makatayo muli at pinilig ang kanyang ulo. Napamura naman ako noon dahil matibay siya kahit na magkalasog-lasog na ang mukha niya dahil naman sa mga suntok ko. Itinukod niya ang kamay sa lupa at saka naman siya tumayo. Hindi siya makalakad ng tuwid dahil naman sa labis na pagkahilo. Sinubukan niyang lumapit sa akin pero muli siyang natumba. Narinig ko pa siyang umungol ng ilang beses bago naman siya tuluyang nawala ng malay. Nang masiguro ko na wala ng malay itong si Simon, ay agad naman akong tumungo kay Gudo at kay Lolo Ador. Tinalian ni Gudo ng tela ang sugat ni Lolo, kaya naman tumigil na ito sa pagdurgo. Dito inalalayan ko si Lolo Ador na tumayo kasama itong si Gudo. Lo, paano po ang mga aswang na yan? Hayaan natin silang sikatan ng araw. Yan ang nararapat sa kanilang ginawa. Bilang parusa ay magdurusa sila sa sakit tuwing sisikat ang araw. Ano po ang ibig mong sabihin, Lolo Ador? Ano pong klaseng parusa? Alam mo, Gudo, tulad ka rin ng apo ko na si Estong. Ay noon din ay palagi niya akong tinatanong sa mga bagay-bagay. Kaya marami rin itong nalalaman. Pero ito ha, kapag kasi maabutan ng bukang liwayway ang mga aswang at nasa labas sila, ay makakaramdam sila ng kakaibang sakit. Iyong sakit na parang silang pinapatay sa kaloob-looban nila. Pero hindi sila mamatay-matay. Ngayon ay maliwanag na sa akin, Lolo Ador. Salamat po sa pagpapaliwanag. Tumawa naman si Lolo at tumango ito. Nagpatulong siya sa aming dalawa ni Gudo na alalayan siya patungo sa mga wala ng malay na mga aswang. Habang naglalakad naman ay tinanong ko si Lolo tungkol sa pangako niya kay Simon na bibigyan niya ito ng karne. Inamin sa akin ni Lolo na gumawa siya noon ng ganoon na pangako kay Simon. Tinupad na naman raw yon sa pagdala araw-araw ng mga karne ng hayop at sariwang dugo mula sa mga kinatay na baboy.
Pero ayaw raw ng mga ito ang karne at dugo ng mga hayop, kundi ang karne at dugo ng mga tao ang gusto ng mga ito. Dahil daw ron ay nagalit sa kanya itong si Simon at hindi na siya sinunod pa. Naghimagsik si Simon at palagi na lamang may binibiktimang tao, kada linggo o kaya naman ay kada buwan. Alam naman daw ng lahat ng mga tao sa baryo ang tungkol kay Simon at sa mga kasamahan nito. Pero walang nagkakalakas ng loob na kalabanin sila dahil sa sobrang takot. Inamin din ni Lolo na takot din siya noon kay Simon sa kung ano ang maaaring gawin nito. Nanghihinayang din siya dahil may pag-asa pang magbago si Simon. Subalit masama ang pinili nito. Kaya palagi ninyong piliin ng tama dahil iyon ang dapat na gawin. Kaya gamitin ninyo sa kabutihan niyang anting-anting at mutya na tangan ninyo. Maraming salamat po talaga, Lo. Dito sa bigay mo sa amin ni Gudo. Pangako ho at gagamitin namin ito sa tama. Tumango naman si Lolo at ngumiti sa aming dalawa ni Gudo. Huminto kami sa mga walang malay na mga kasamahan ni Simon. May dinasal si Lolo na sa wikang Latin, palakas yun ng palakas, habang nakaturo sa kalangitan ang mga daliri ni Lolo Ador. Naramdaman namin ni Gudo ang malakas na hanging umihip. Mas lumakas pa yon nang lakasan din ni Lolo ang kanyang boses. Sumunod nun ay ang mas lumakas pa ang hangin at para kaming tatangay nito. Pagkatapos ng pagdarasal ni Lolo ay umalis na kami sa harapan ng mga aswang at tumungo na kami sa loob ng bahay. Pinaupo namin siya ni Gudo para naman makapagpahinga. Kinabukasan pagkagising ko ay agad naman akong tumungo sa bakuran ni Lolo, pero wala na ang mga aswang doon at nakaalis na. Dumungaw rin si Gudo sa may bintana. Stong, sasama ka ba sa amin kung babalik kami sa syudad? O dito ka na lang sa inyo? Pag-iisipan ko ang bagay na yan. Kailangan ko munang masiguro kung pwede na o hindi. Ayokong maiwan ang pamilya ko rito, lalo na at nasa delikadong sitwasyon sila. May posibilidad pa kasi na bumalik ang mga aswang na yon. Nauunawaan ko, Stong. Siya nga pala bukas na ang alis namin. Alam ko na biglaan, pero hindi ko rin alam kung bakit ganoon na lang ang naging desisyon nila mama at papa. Unawain mo na lang sila, Gudo. Alam ko baka may malalim silang rason, kaya agad na kailangan ninyong bumalik. Ngumiti naman sa akin itong si Gudo at niyakap ako ng mahigpit. Nagpaalam kaming dalawa sa isa't isa at sinulit ang buong araw na yon. Kinabukasan ay hinatid ko si Gudo sa bayan, kasama naman si Lolo Ador. Naipakilala ko rin si Lolo sa mga magulang ni Gudo. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil sa pagkilala sa akin din na pamilya. Nagpasalamat sa akin ang mga magulang ni Gudo at nanghihinayang sila sa akin. Sabi nila ay palagi raw akong mag-ingat at palaging bukas ang kanilang tahanan kung muli raw akong makipagsapalaran sa Maynila. Nagpasalamat naman ako sa kanila at niyakap ko sila ng mahigpit. Ganoon din ang ginawa ko kay Gudo. Bago naman sila tuluyang pumasok ng bus, tanaw ko na lamang sila habang papalayo ang bus na sinakyan nila Gudo. Hanggang doon na lamang ang pagkikita naming dalawa ni Gudo at hindi na nasundan pa. Pero para sa akin, mananatili siyang isang tunay na kaibigan sa aking puso. Wakas,